Lagyan ko lang. Kailangan natin ng kape. Mahirap yung gagawin natin ng hapon natin. First time ever magla-live tayo. Oo, na-miss ko kayo. Oo. First time natin gawin to. Live. Baka sa season 5, ano na to? Sa hindi na live agad sa YouTube. Oo. On the spot na. On the spot, diba? Yan, ano ba, pag coffee break. Talaga kape. Kape-kape, tsaka Tsaka, ako kape. Kape pa rin. ako kape. Pang ilan mo niyan? Yung araw na, Oo. pag umalis sa bahay, nakaisa. Tapos, yung tumbler na malaki. Naubos na yun. Gusto ko na. Tapos Ilan kumakain ng yun? lunch kanina. Tapos parang ito. Parang tubig mo yun? Oh, di ba recording na to? Opo. Oh, Start na po tayo. yay! Good afternoon! Welcome to Coffee Break, Reflections and Conversations. I'm Rhea Ruena Apolinario, your resident mama and tita. Coffee break is a relaxed discussion on management principles over coffee, tea, or your choice of drink. I'm your coffee buddy, Dan Dorado. It's a virtual pantry where we meet our colleagues and friends in the LIC world. I'm Johnny Sermian. And I'm George Reyes, your Tito Kuya. So stop for a moment, grab your drink of choice, and join us, the faculty management members of SLIS, on a well-deserved recess. Join us on our Coffee Break! Kumusta? Anong pinagkakaabalahan? Ngayon, ma'am, Oo. ano po preparation para sa tenure lecture? Wow! Mid-year kasi ngayon, no? Opo, mid-year. Hindi naman talaga tayo nagpapahinga pag mid-year. Marami nga po trabaho kada estudyante, walang trabaho. Mas marami Oo. trabaho ng mid-year. So lahat ng parang pwede nating isingit na gawin ng mid-year, Nasa ginagawa natin mid-year. sa mid-year. Tama. Dridge, Ito, 9 units po ang SLIS. grabe kung hindi na kabuhayan na. No, kailangan po pambili ng dog food na guys. Pero yeah, Sponsor. Sponsor, baka naman. Baka naman po. Pero naka-blended block learning naman po. So parang 3 weeks lang kami nag-meet. Tapos ngayon, asynchronous na. So busy lang ulit sa checking. Oo. Other than sa apat, yeah, tapos ko pa yung thesis ko. Nasaan yung advisor mo? Ganun. Ma'am, yung mga in-email ko po, sana po pumayag kayo maging respondent ko. Kailangan ko ng respondents, librarians, university admins, and faculty members. So please, ayan, so yeah. So yun po. Tapos, medyo sa local council po namin, meron akong sinalihan na local council. So may How mga about practice din namin. Hindi po sa barangay. Yung for PWEs. Wow. Active connection. Oo. So, nyari po marami akong time. Parang hindi siya busy. Ano topic ng thesis mo? Oh my God, nalimutan ko na yung title. Pero I'm trying to explore po yung konsepto ng faculty status sa librarians. Kasi sa ibang bansa, most of the university academic librarians may faculty status. Dito sa Pilipinas, hindi pa, konti pa lang yung alam ko at least. So, unang po gusto kong malaman kung ilan nga pa sa atin yung may faculty status. And pangalawa, gusto kong malaman yung thoughts nila on that. So, kaya mag-interview sana ako ng mga HR people, mga admin, mga pang. Kaya tulungan natin si Dridge. Kailangan niya ng respondent. So, sablay. Yan yung road to sablay. Supply. Kaya kahit na-open ko ako grade, maglalagay ako dito ng link. No? PubMat ko po lalagay po dito. Baka invite na rin natin sila sa mga future episodes. Oo, bakit hindi na maganda yun? Anong schools na gusto mo? Lagay na. Nag-name drop. Ayan. Go, Dridge. Road to sablay. Tulungan natin si Dridge. Sir Dan! Kaya, nagre-ready po para sa isang 18 units na SEM. Plus PhD. Sana, di ba? Sana, di ba? Oo. So, yun. Excited ma'am kasi we're offering for the first time yung LAS 258, 256, Which is project management. So, yeah, for graduate students to. for graduate students. So,
Doon ako nakapokus kasi yun yung first time natin siya ituturo talaga. Good luck din sa inyo. Saka good luck din sa mga estudyante. Oo, good luck talaga sa inyo. Ayan! Kayo ma'am, kumusta kayo ma'am? Ako? Gosh! Heavy question, palitan yung Question. Kailangan natin ng something else. This is a new role. Tsaka araw-araw na tayo ulit pumapasok. So hindi na lang basta management teacher si Ma'am Rhea, siya na rin ang aming Dean! Yay! First time tumabay-sabay na walang practice. So yun, very busy pero happy. Tinatanong ako ni Dan kanina. Sabi ko, parang okay naman siya. Oh, Parang hindi ka minsan. okay naman siya. Kasi so far, hindi natin alam. Mga ano ba to? June 29, July. So magsi-second month pa lang. Kaya, baka, ano pa lang, kumakasa pa lang tayo. Kumakasa. Yes, kumakasa. Parating pa lang sa Exciting part. Yes. Yung 18 units mo, sir, doon puro teaching yun? Hindi, may admin load. Admin. Ay, admin. Na Pabili 3 yun. units. Gulat ako ng 18, tapos puro teaching. Ako din nagulat din. Tinignan pa talaga. Last time 6 units lang teaching ko eh. Welcome back Sir Dan, 18 units. Aling na subject. Dan, di ba, si second sem mo, babaw. Hi Sir Mark. Sisiin ko ako sa 250. Yay! So, talagang busy, no? Pero yan, sir, paano ka naging management teacher? I mean, yun ba yung mga una mong tinuro nung pumasok ka sa faculty? Actually, hinire ako ni Sir Eads as IT. Oo. As for some reason na dahil hindi naman pwedeng puro IT lang ituturo ko. Since galing ako sa business economics, may business economics background ako. Tapos I was currently taking technology management. Parang it's a natural progression na magturo ako ng management. Ay, alam ko rin, yung addition dyan sa story ni Dan. Kasi nung time na nag-maternity leave ako, si Dan ang sumalo ng mga management subjects. Napakabait. Kasi extended yung maternity leave ko noon, Bridge. Kaya, so si Dan naman very willing to teach management din. Aside from the fact, syempre na PM, tapos eco naman siya dati. Pero ang hirap din kasi hindi ako nakapag 151. Pag nung nag-shift ako dito, madami na akong BA subjects. Oh. Sabi ni Ma'am Baiba, wag na ako mag 151, diretso na ako 152. So, na-credit. So, na-credit yung BA 101 ko. So wala talaga akong idea kung paano ituturo yung 151. Meron akong idea kung paano magturo ng marketing, ng library, ng management for libraries. Pero yung foundational management lang talaga. So yun, totally saya siya. Masayang experience siya. No. And siguro naman, dahil pinasa ko siya sa'yo, mukhang effective naman. Paano ka napunta? Kaya nga po ako natuwa nung narinig ko na nung nag-break si Ma'am Rhea, napasa sa inyo yung management. Kasi continuation, sa akin napasa. Na parang, kasi nung umpisa, parang hindi ko iniisip magturo ng 151 kasi aminado din naman kasi ako ng pag tinignan niyo yung CV ko is parang wala naman talagang actual managerial experience. Like, hindi naman ako naging executive or admin. Although I suppose more than enough naman na kasi usually one-man librarian. Minamanage yung sarili. Like, pinapasa sa akin yung mga managerial issues nila. Like, may manager ako pero kung gumagawa ng trabaho niya. May clearance naman na. Pero yun po, effective naman po siya kasi yun nga, parang other than nagamit, syempre nakatuloy yung mga background ko, pero sobrang useful na nung tinurn over ni Sir Dan sa akin yung klase. Basically, kompleto na. It's like, nasa akin na lang kung dadagdagan ko pa ba, gagawin ko pa ba siyang personal ko. Pero in all intents and purposes, like kung say, kinamad ako, parang okay na to. Yung so, yun. So, nag-anak-anak lang. Pero so, before ni Sir Dan, kayo po, paano kayo napunta sa management? Ako talaga, yun talaga. Pagpasok ko, dahil nga nag-practice ako sa industry for 9 years, so, nung finally nag-decide na ako magturo, ito talaga yung gusto kong subject. Kasi nga, na-experience ko siya. Na-experience ko siya nun. At saka nung undergrad ako, favorite subject ko. Feeling ko kasi ito yung subject na
kahit na anong profesyon mo, parang magagamit mo yung konsepto, di ba? So, hindi ko alam ano yun. Oh my God. Si Lazada. Okay. So, oh my God. Baka naman. So yun, parang masaya kasi niya ituro. Diba? Parang, aside from the concept, parang ang dami mong pwedeng i-share in terms of experience, application. Hindi lang siya pang live coaching na rin. Parang life skill siya, di ba? Na kailangan mo yung ganitong skill sa lahat ng level, aspeto ng buhay mo. Naalala ko tayo, Bridge, na parang para na maging relatable yung example sa atin. Lagi tayo bumabalik sa love life. Yung parang hanggang ngayon, parang pag ilang years ko na nagtutuman pa, hindi ko pa rin mahanap yung balance. Parang flip-flopper ako na it's either sobrang boring kasi puro theories, concepts. Kasi fundamentals and principles so puro concepts talaga. Tapos on one hand, tapos biglang kwentuhan lang, anong nangyari, ano kinalaman niyo sa love life niyo, anong ginagawa niya sa beings niyo, ganun. Pero si Sir Johnny, IT din eh. Alam ko, IT background niya eh. Nag-start ako IT. Nung nag-start ako magturo sa SLAS. Ang mga unang subjects ko nun, IT, 161, 161. Tagal ko niligawan to na magturo dito. Sumama pa si Sir Bono actually. Finally napaka-oo siya. Ang technique pala ni Sir Bono, ang niligawan niya hindi ako. Si ang niligawan. Pero yun, nagturo na. So, at the start, nung simula, puro IT. And then, after, hindi ko maalala kung paano ako bigla nagturo ng... hindi ko maalala yung 151, 152. Pero parang may isang instance na nagtanong, Ma'am, I think... Si Ma'am Ray ata nagbigay sa'yo nun eh. Parang call sec ko kayo nun. Tapos tinanong kung sino pwede magturo ng management. Eh dahil yung background ko naman sa management is 10 years ako practicing. And at the same time, may konting supervisory position ng mga anak-tis kahit pa paano kung naging OIC, tapos naging librarian within a section. Yun. Kaya sabi ko, sige, try ko nga yung management. Kasalanan. Medyo mahirap pala din magturo ng management nang wala kang managerial experience eh. Opo, kasi parang, although yun nga, kung magmamayabang ako, parang technically nag-manage naman ako kasi minsan nga pinapasa sa akin yung trabaho. Pero by the end of the day, trabaho lang yung ginawa ko. Hindi talaga ako yung manager. Nag-manage ng tao, ng Parang resources. Kung may minanage man akong tao, usually intern or new hire, pero hindi talaga yung full experience kumbaga. So, kaya nga Managerial kaya parang pag nagkakwento ako sa student ko, parang by the end of the day, hindi ko matuturo sa inyo paano mag-manage. Kayo pa rin yung mga experience. Naramdaman ko yung pagiging hilaw ng examples, ng analogies ko kasi nga, wala naman ako. Oo. At the end of the day, yung experience ko, yun nga, naging staff lang ako. Ang kinukuha ko pa minsan, yung experience ng manager ko. Hi, Ma'am Sharon. Ayan. So yung mga experience ba niya kung paano siya magpataho ng library, minsan yung pa yung nakukuha kong example kaysa yung sa And si ate siya, management teacher teacher. din. And hindi lang tayo yung naging management teacher din. Siyempre, Ma'am Viva, si Roderick Ma'am Viva, Si Ma'am tapos yung Kate, nagturo din siya ng management. And then, yung other part-time faculty sa masters, like sila Ma'am Elvie. Ayun, Elvie. Teacher pa siya sa master. Sila Ma'am Pia Cornago for a time. So yun. Pero tama, no? Iba lang din siguro kasi yung hugot, di ba, kapag na-experience mo siya. Pero iba rin yung experience yung kapag Ako talaga yung nakakapag yung hugot kapag lalo sa 152. Oo. Talagang literal na management application siya. So kapag nagdi-discuss kami, yung hugot parang minsan pakaramdam ko, lumalalim yung hugot na kailangan mo siyang pigilan. Iyak ka. Parang ganun, parang hindi ka hindi ka na makapag-stop na magsalita, tuloy-tuloy, tapos continuously na siya nagpo-flow. Yeah, if I may share, parang merong concept sa management, di ba, pag sa staffing, ang dami natin pinag-uusapan na parang job evaluation, job analysis. So, naalala ko noon, ito kasi din yung bago ako umalis sa former office ko na ginawa namin. So, parang ang sayang magkwento. Like yung mga performance evaluation, performance, ang tawag namin noon before, parang performance management system. So, parang magandang ipa-intindi sa mga estudyante na napaka-importante nitong bagay na to at kung this is a usual thing that you have to do. So, parang siguro nga, like kung iniisip kasi minsan, habang nagtuturo ako,
parang ang hirap mong ipaintindi sa students, no? Kasi wala sila doon sa alien ka. organization. Oo, parang alien pa. So, lagi mo dapat i-relate sa mga bagay na makaka-relate sila. Yung- Kaya na, Mm. love life. Love life. Actually, yung teacher ko sa BA 101, I'm not sure kung professor pa rin siya, si Professor Benjamin Sandoval sa from the Virata School of Business. Palaging ganun yung discussion namin. It's BA 101 and yet palaging na-relate niya sa buhay. To the point na hindi namin feeling na management class siya. Feeling namin we're doing some live coaching, we're doing some self-actualization exercises. Kaya din na-enjoy ko yung management. And yun yung parang sabi ko, if ever maging teacher ako, if ever I'm going to teach management, yun din yung gusto kong style na dalhin. Kasi nung naging estudyante ako dito, parang, ay, ano ba yan? Puro report. Nothing wrong with that. Si Ma'am Baiba. In fairness, kinausap ko rin si Ma'am Baiba nung nagtuturo. Ma'am Baiba, gusto ko siguro kung may mga case studies tayo. Kasi ganun yung approach namin sa BA nun. As in talagang kailangan naka-formal attire ka pa. Ay, ba't ginawa ko yan? Oo. Di ba may pang-teacher? Oo, masaya nga yun. Pero tama ka eh. Kasi syempre, these are undergraduate students, di ba? Tayo. Pag sa masters, kasi parang okay lang. Alam It's mo more yung of experience application eh. sa kanilang sa day job nila. Oo, tapos ang daling kumuha ng mga comments sa kanila dahil na experience nila. Pag undergrad, syempre kailangan mo talagang i-relate to an event or a context or a circumstance na naintindihan nila. Yung nga po maganda rin yung estudyante natin sa undergrad, yung tinatry nilang sumama sa mga orgs, Oo. tinatry nilang sumama sa mga events. Kasi pagdating ng management class, in a way may pinaghuhugutan sila ng isasagot. Parang nung last 1-5 to last sem, ang saya ng discussion kasi ang dami sa kanila either nagtrabaho before, may nag-part-time, may member ng student council, may member ng orgs. So sama-sama rin yung pinaghuhugutan ng ng mga sasagot sa question. So at the end of the class, parang ang dami mong na-share, Kahit hindi nagsasalita yung teacher, ang dami nila. Siguro dahil nag-iiba na din yung composition ng students Yes, natin, absolutely. di ba? Kasi ang dami na rin nating students talaga na working. So kapag ganun Humingi ka sila, ng example. meron na silang paghuhugutan. Tsaka kaya nga po yun din yung parang una kong question lagi sa mga first day. May organization ba kayo? Kasi tapos we redefine the organization. It doesn't have to be like company or Yes, work. yes. Like, may church group ka, organization yan. May banda ka, organization mo yan. Group. Basta kung meron kayong something na meron kayong yung three Correct. factors. Oo. Ang isa kong pang na-enjoy sa pagtuturo ng management is walang maling sagot. Yes. So long as kaya mo siyang i-defend Oo. using the management concepts Yes. na natutunan mo. Kasi naalala ko nun sa management class namin, we were given as little information as possible about a particular organization. So, Sa case case study. So, kailangan talaga magbasa. Tapos dahil kulang pa rin yung information namin, kasama sa report namin, assuming. Yes. Assumption. Scenario. So, pag yung assumption mo ganito, tapos meron kang recommendation, tapos ginamitan mo ng tamang management principle, okay na, kahit na yung sagot ng kabilang group ay totally polar opposite nung suggestion nyo. So, sabi ko, nga naman, no. Any management principles, any management case, it's a case-to-case basis. It depends on ano yung mga factors, ano yung context. Kaya ang sarap niya ituro kasi hindi siya stagnant, hindi siya yung hindi siya yung isang direksyon. sa programming kung ano yung yun na yun. Dito walang box. Walang Nakukulong sa estudyante, sa management. And then po ako pinaka-na-enjoy last sem. Kasi yung pinagawa ko sa kanila dahil like personally sabihin medyo boring ko at matrabaho kung maghahanap ka ng organization na pag-aaralan mo. So sabi ko, kayo bahala kung anong gusto nyo, whether fictional or hindi. So ang daming assumptions, pero nakita ko rin yung depth ng analysis nila na like criticize nila si Fire Lord Zuko, yung army ng Fire Nation, yung mga ganun. So meron kanya-kanya silang fandom, pero yun, na-apply naman nila kahit pa ba. Siguro sa akin last sem, ang hindi ko makakalimutan yung part ng ng cases sa management. Ginamit ko yung episodes natin sa coffee break, syempre, application. And then, ang unang tanong sa kanila, ano yung tingin yung
problem or ano yung tingin yung dinidiscuss dun sa episode. So sila na yung deduce ng episode, sila yung humanap ng mga konsepto discuss. And then at the end of the day, ang pinaka-question is, do you think if you ever face this kind of situation, what will you do? Yung mga ganong tipo. And makikita mo yung diversity ng estudyante. Iba-iba yung kanilang pananaw. Tapos dahil may magkikritik sa kanila, iba din yung pananaw nung nagkikritik. Pero yun nga, tama sabi ni Sir Dan, walang tama, walang maling sagot. So as long as yung answer nila is backed by a management concept, a theory of management, whatever that is, no? Tamang-tama yung sagot nila. And at the same time, nakita natin kung paano sila mag-analyze ng situation na hindi nila napapansin, na-analyze nila yung situation. At dito, tinitignan ko mas magandang, siguro sa next na 1-5 to Twitch. Tama ba? Tama ba? Mas marami ng episode ng for the record. Mali. Counting. Faculty room, hindi. Coffee break job. Case analysis talaga. Ang saya. Napaganda ng case analysis. Kailan ang kailangan. Actually, there was a second level up ko pa siya. Parang, pero marketing to. You're going to analyze the organization. You'll analyze ano yung specific marketing need nila. Tapos, yung final project nila is, talagang pupunta kami, hindi lang marketing plan, pupunta kami doon sa mismong library. So, pumunta kami doon sa public school kung saan sila pumunta kami sa SSS library, pumunta kami sa AIT, kasi nga iba-iba yung ano nila. Tapos talaga nakaupo yung librarian, yung management ng organization na yun. So while they were presenting, talagang, oo nga no, meron talagang actual impact yung course doon sa actual library. And medyo matrabaho lang sa part. Kasi kailangan pumunta doon. Kailangan pumunta ang SSS. Pero yung nakita ko na, okay, nakuha ng mga estudyante ko yung kailangan nilang matutunan, na-appreciate nung institution yung ginawa ng mga estudyante ko. Okay na ako. I think yan din yung na-miss ko nung part ng bago mag-pandemic. Kasi before the pandemic, anything na gusto mo ipagawa sa student, like for example, merong certain cases. And if they want that to be observed sa isang library, a-assign ako sila ng library within UP. Na pupuntahan nila, i-observe nila yung ganong theory doon sa library, paano minamanage ito ng librarian. Pwede na interview yung librarian kung paano nila hinahandle yung mga ganong scenarios. Pero pagdating ng pandemic, parang yun yung naging kulang. Sobrang sayang yung interaction with individuals and Kaya rin natin ginawa yung coffee break. Yes, actually. Pang-supplement. Pang-supplement. Ako enjoy ko yung mga mga guests nyo kapag Oo, sa 152, di ba? Oo. Sino pinaka-memorable guest nyo? Actually, marami. Maraming memorable. Pero, kasi meron tayong mga, like, kunyari pag archives, diba? Lagi ko rin sinasama yung archives. So, syempre, andun si Ma'am Amy, siya mga friends natin, si Karina. And then, pag academic library, syempre si Sir Chito at the time, and then si Ma'am LV. So, memorable kasi, kunyari si Sir Chito, hi Sir Chito, naging teacher ko siya. Tapos, naging UL siya. So, nakita ko kung paano niya na-manage yung UP Main Library noon. So, ang dami ko rin nakuha sa kanyang wisdom. Like si Brian Cobales din sa school library. Diba? So, si Brian talaga, parang pag tinitingnan ko, hi Brian, ang laki na ng dinevelop o miniature ni Brian in terms, oo, diba? Sa pagiging manager. So, kaya lahat ng mga kwentuhan namin, naaalala ko siya lagi. Lahat hirap mamili na. Ang hirap lang nun yung mag-manage ng schedule, diba? Kasi syempre, parang meron kang, o kunyari, during this part, imbitahin mo na yung mga speakers. Kaya lang, baka mamaya hindi sila pwede. Oo, just gusto mo represented lahat. So, represented lahat ng types of libraries, kung may archives, and pati yung mga non-librarians, yung traditional. Tinatry din nating imbitahin. Yun. Ang daming stories. Ano naman yung worst experience sa pagtuturo ng management? Worst? Or not so good? Pagtuturo? Akin siguro, unahin ko na. Sige. Unahan ko na. Yung, hindi naman worst, pero kinda
Sa management teaching kasi parang ang ganda na may interaction. Nakita mo yung reaction ng estudyante, nakita mo kung paano sila, or meron kang open communication, magtatanong sila. Pero nung pumasok yung pandemic, tapos na-hinder tayo nung in a way, let's say, technology. Kasi may ibang student na talagang mahina ang internet connection, mabagal. Tapos, somewhere along the class na drop, parang ang hirap na magkaroon ng interaction pagka wala sila doon sa actual na klase. Tapos mag-i-interact sila doon sa recording. Parang instead na maano ng buong class, ilan na lang nakakasagot. Hindi na siya yung the usual na kapag magkakaharap, lahat kayo nandun sa isang Zoom room na pag-interact kayo lively. Pero ito pagka nawala yung estudyante, parang nakaka-frustrate na na Hindi mo maintindihan. makuha yung energy nila. Oo, hindi mo makuha yung energy yun. Yeah, gets kita. Ayun, yun siguro yung Hirap in terms mahirap of in terms of teaching. teaching. Ako naman sa pagtuturo, siguro minsan may mga konseptong hindi mo pa masyadong mag-grasp kahit na ang tagal ko nang nagtuturo ng management. Yes. Parang minsan nahirapan akong i-relate or ipa-intindi sa students, lalo na pag nandun na kami sa mga tools sa controlling. Diba? Kunyari, yung mga decision support system, Balance yung scorecard. mga balance score. Yung balance scorecard, okay pa. Pero yung ibang mga MIS, DSS, yung mga ganyan. So, sabi ko, shucks, paano ko to ipapaintindi? So, may mga konsepto rin mahirap ituro, di ba? So, lalo na kasi, we want to be relatable, na maintindihan nyo lalo. So, ang hirap for teachers, lalo na kung medyo nahihirapan din kami dun sa concept. So, paano namin may explain, di ba? So, I think in terms of teaching, may ganong moments, diba, na may mga konsepto na ang hirap ituro, ang hirap ipaintindi. Yun. Ako, Ikaw? it's more of kinakatakot ko is yung itong parating na semester. Kasi meron na tayong generative AI. Yeah. Dati pag humingi ka ng sagot, may malaki yung chance na talaga nanggaling yun sa kanila, nanggaling yun sa experience nila. Yung narrative na sabihin nila. Ngayon, hindi ka sure kung nanggaling ba talaga sa kanila yun or generate lang siya. So, you really have to adjust your pedagogy. You really have to adjust how are you going to assess the student kung naintindihan ba niyo yung concept. Napaka pa naman ng di ba? Ng management. Kailangan talaga pinapa-explain mo sa kanya, pinapakwento mo sa kanya. Hindi mo siya pwedeng gawin asynchronously ngayon. Parang lahat kailangan mong gawin synchronous na nandiyan siya. Kita mo kung ano ginagawa niya. Correct. So, sino magtuturo ng management? Ako pala yun. Babalik na ulit sa akin bilang isang software, kailangan ko magturo. Yeah, ikaw, Dridge. Siguro po yung din ng pandemic. Parang medyo wrong timing na ako kasi pandemic. So hirap tayo lahat magturo, hirap mag-deliver. Tapos, hindi ko alam kung anong isip ko nung nag-offer tayo ng 198. Special topics. Tapos sinubukan ko magturo ng project management. Tapos parang medyo sobrang frustrating kasi parang feeling ko sobrang nag-flop ako nun. Kasi medyo late na rin natin nilabas yung 198. Konti lang din yung nag-enlist. I think ilan nga lang ba yung nag-enlist? Parang minimum lang para hindi ma-dissolve. Tapos dahil pandemic nun, so lenient tayo, especially LIS. Parang I was like, hindi required mag-open ng camera. Hindi kayo comfortable mag-open ng video. Hindi required ng attendance. Kung hirap kayo mag-online, recorded naman yung mga sessions natin. So parang konti na nga lang sila. Parang paunti ng paunti yung uma-attend ng live. Tapos parang ang hirap nilahin ng energy na parang ako lang yung nagsasalita dito. Kahit na sinusubukan kong i-relate yung topic natin into something more personal. Parang nag-gets niyo ba yung joke ko? Kasi pag face-to-face, parang may tumatango, may na-frustrate sa joke mo, ng corny. Pero at least, may something. Pero yung pag-online kasi parang, kahit man lang laugh react or heart react, parang nandyan pa ba kayo? Baka naka-online lang, tapos tulog kayo. Kasi parang, that's ang point. Kaya rin siguro hindi ko na rin pinush na i-offer ulit natin, try ulit natin. So,
Gagawin niya sa Sisikin na lang ako sa 258. Gagawin niya sa masters. Sikin na lang sa 258 para mag-develop. One, feeling ko, mahirap ituro ang project management sa undergrad. Yun, pag wala ka. Kasi wala naman silang project talaga. Mm-mm. Second is, hands-on talaga ang project management. It's really about getting your hands dirty, collaborating with others. So, hindi mo talaga siya pwedeng ituro ng virtual. Meron lang concepts kang pwedeng ituro to a certain degree. Pero kapag yung actual project management na, hindi ko, Kailangan. feeling ko kahit sino sa atin nagturo nung subject na yun, ganun din yung mangyayari sa kanya. Alam, sumayog na lang. Oo. Para matuwa sila at maintindihan nila. Pero outside the teaching po, yung actual experience natin sa pagmamanage or kung hindi man kayo manager, experience yung as na-manage, Oo. what were your either best or worst experience? Ako, I have, like, pag nagtuturo ng management, diba, lalo na pag pumupunta na dun sa discussion ng manager and leader. Kasi I always say, ang hirap makahanap ng tao who is both na magaling na manager at the same time magaling na leader. Diba? Kasi leader is someone who inspires, diba, visionaries, tapos parang napapasunod ka talaga sa kanya sa mga trabaho. Then yung manager naman takes care of the day-to-day tasks, diba, yung admin tasks. So, parang ang hirap makahanap talaga ng tao na magaling, tingin ko na magaling dun sa dalawang yon. Karamihan, yung iba, magaling na leader. Or not so much as a manager. Iba naman, ang galing na manager, pero not so much as a leader. So, in my previous work, I happened to experience a person who's both a manager and a leader. So, talagang tinitingnan ko siya, paano niya ginagawa yun, no? And doon mapupunta, I think kahit papano, nasa personality rin ng tao eh. Aside from the fact na nakagain na siya ng experience and yung parang proper education, I think yung talagang ang haba na ng experience niya, plus yung personality niya, it all combined, kaya talagang parang ang galing. Tinatry ko rin i-emulate, pero syempre iba-iba naman tayo ng style. So ako parang, yun yung gusto ko, no? Parang yun yung feeling ko yung best na scenario na isang tao na magaling na manager and at the same time na leader. Yung sa worst mo, sensor natin. Worst! Naman, I think ako nga may experience ako. I also had my parang bad experience no, growing up and working. So parang feeling ko may times din naman na I made bad decisions. No, na parang isip ko, had I known better, ganyan, naiwasan na sana yun. Pero meron akong mag-ganyan. So, ang ginagawa ko na lang doon, pag nagkakaroon ako ng gano'n, like ko sinasabi, parang there's no such thing as a bad decision. No, kasi parang you always have the opportunity to make it right in your future actions, ganyan. Pero parang mahirap iwasan kasi during that point in time, when I made that decision, parang I made someone feel bad o kaya parang may negative effect agad yung ginawa ko. So, ang tendency ko, like, kung iisipin yun, no, parang ang hirap pong maka-move on. So, iniiwasan ko yung mga ganong sitwasyon. Siguro naman, dahil tumatanda na rin tayo, ang dami na nating nasalihang mga association, di ba? Iba't ibang tao na ang nakasalamuhan natin, kahit papano, it's still a work in progress. No, still learning. Kayo, Sir Den, may mga kwento ba? Mga kwento. In fairness, yun nga, mas nauna ako magturo ng management kaysa yung maging manager ako, maging administrator ako. So talagang sabi ko, wow, ma-apply ko na yung mga konsepto na pinag-aaralan ko, na tuturo ko na sa management. Apply ko pa rin. Kaso pandemic. So, isa doon sa mga una kong natutunan nun is, hindi talaga pwede yung mag-generalize ka. Yung marami tayong konsepto sa management na nagkakahon tayo. Na kapag ganito yung sitwasyon, ganito yung gagawin mo. Kapag ganito yung scenario, ito yung approach, ito yung strategy. Hindi din. Hindi din kasi kapag nilagyan mo na ng empathy, yung management mo, yung how you communicate with other people, you relate with other people, it's going to be a really case-to-case basis.
Tapos nakita ko din yung parang difference ng at least yung generation ko sa older management ng UP. Kasi ako, pagpasok ko sa office, kahit constituents ko sila, kahit ako yung head nila, I still call them ma'am. I still call them sir. To the point na meron akong isang staff na, sorry, hindi ko alam na she identify pala as male. Kaso hindi ko talaga matanggal yung Sir. ma'am. Okay. Oo. So talagang kala ko mag-isip ng, hindi ako pwedeng mawalan ng prefix eh. Kasi nga, it's my way of showing respect. Kasi nga, at the end of the day, lahat naman tayo tatrabaho dito. Nakataulo ng faculty ako, kaya ako nasa manager position. So nagkaroon ako ng term na ka. So, ka, tapos yung name niya. Para lang mawala yung ma'am or sir. Ikaw si Kadan. Actually, sa amin kasi pag ka, it's a male, si Kajani, si Kadridge. Pag babae, ma. Si Maria. So ganun pa rin. Meron pa rin Oo, pero at least yung ka, Hindi siya identified. hindi pa siya identifiable agad. Okay. Ayun. So, tapos sila, naiilang sila. Kasi kahit yung si Ma'am Jessie, yung security guard namin, Ma'am Jessie tago sa kanya. Tapos sila, naiilang sila. Huwag niyo po akong minamam, huwag niyo po akong kayo po boss namin. Sabi ko, siguro for the longest time, nasanay sila na kapag may kausap silang on a higher authority, wala, ganun yung pakitungo sa kanila versus hindi lahat naman tayo nagtatrabaho, lahat naman tayo ginagawa yung best natin. So sabi ko, ang laki ng difference talaga ng theoretical and yung sa actual practice. Lalo sa konteksto ng Pilipinas, diba? Yung kultura ng Pilipino. Tapos yung kultura ng bawat organization, iba-iba. Diba? So iba-iba sa academia. May mga Diba? tao din po na dapat may title. Yes, diba? So ang hirap. So dapat yun yung mga bagay na bago kang empleyado, medyo i-feel mo na, diba? I-feel mo na. Organization. Oo, right. Parang bumalik nga ako nito one time, parang for the longest time, every time dating ako, kinukuha nila yung bag ko. Kasi ako hindi ko Karga. akin naman po eh. Oo. Tapos nung yung bumalik sa akin, ayun, lagi din dala-dala nila yung bag. Kaya namin siya dala ko eh. Nung araw na ako pumapasok, tatlo yung bag ko. Kaya ang tendency, lagi akong tinutulungan nila ko. Siguro, hirap na ako. Sabi ko, alam ko na, parang hindi na ako tulungan. Maleta! So, tinutulak na lang. Diba? Tapos, in fairness naman din, yung feedback sa akin nung mga constituent, yung mga staff ko, sir, buti pa kayo, ganyan. So, nakikita nila na at least the junior faculty, at least here in the university, may ganung sensitivity na, may ganung awareness na ayun, may empathy na sila compared dun sa traditional. I'm not sure. Kaya Sir Jen, Anong ang kwento. Outside the teaching, feeling ko ito madami. Sensor ko Pwede na. nang i-censor ko. I think siguro sa management, yung pinakagusto kong part nung nagsimula ako mag-work is yung nagkaroon kami one time na session on identifying how you think. Kasi napakalaking bagay na din. Hindi man namin naisama yung staff, pero at least for the professionals dun sa organization, yun yung ginawa. So, Briggs Mayor, so the following day, sinabi ano yung type mo, ano yung personality mo, tapos makikita mo kung nasaan lahat ng kasama mo, nasaan kayo. To the point na minsan, pag binabalikan namin yun, para kaming bangka against the flow. Na kung ilan lang kayo nandoon, tapos ang dami nila magkakasama. Pero that type of activity leads me to understanding yung iba. That kung hindi lang dahil nandiyan sila nagtatrabaho, pareho na kayo ng brainwaves, pareho kayo mag-isip. Magkakaiba. Talagang hindi mo pwedeng sabihin na this scenario is for all. Meron talagang iba. As pag tinignan mo kung paano sila mag-present ng mga bagay-bagay, paano sila sumagot sa mga inquiry, marirealize mo na kaya sila ganun sumagot kasi ganun sila mag-isip. So, tinitingnan ko rin yun na leverage, lalo na para sa estudyante natin na kung mag-start ako ng management, yung isa sa una kong activity is
to check ano ba yung type of personality nila. So may certain online exam para makita lang na kahit hindi siya definitive, is may idea na tayo to paano. So I think yun yung pinakamagandang na experience ko outside teaching. Makikilala mo yung sarili mo eh. Yeah. So makikilala mo rin yung ibang tao. Makikita mo yung privilege mo. Yes. Maging aware ka sa privilege mo. Yan isa yun. Worse? Edit! Edit. At kumakain pa rin kami Siguro, nila. kagaya kay Ma'am Rhea, may certain decision ka at the moment na after a day or two, ma-realize mo, Sablay. should have been this way. Sablay yung ginawa mo. Mali eh. Oh. Aminin mo sa sarili, may supply. Ako yung dapat na mas naging bigger person, maging mas open-minded kasi ako yung nasa posisyon. Mga ganun tipo. Pero sabi nga, hindi mo naman pwedeng baguhin pa yun. Tapos wala ka na magagawa daw, kundi the following day is You make try it to right. correct. Make it right. The second instance na may ganun. Balikan mo yung ginawa mo before. Tingnan mo baka may time ka nang mabago, ayos yung mga bagay-bagay. So yun, pero yun nga, sabi nga, hindi mo rin pwedeng isipin yun palagi, hindi mo siya pwedeng dibdibin, kasi otherwise, magsasuffer ka rin in terms of management, leadership. Ikaw din yung magsasuffer, ikaw yung sa kanila nga, ikaw yung So yun, kailangan mo na siyang panindigan. And always remember na yung mga decision na yan, kadalasan heat of the moment. Pero yun, isa rin sa natutunan ko outside siguro ng teachings, never decide on something kapag kakasabi na sa'yo. At least give it a day or two. Mag-isip ka like that. Alam mo, gusto kong i-incorporate nga, yung mga ganyang, yung kanina mention mo, yung mga team building exercises, parang ang sayang i-incorporate sa class natin. Yung communication, yung role, yung kailangan may kanya-kanya kayong role. To the point na inisip ko, what if kaya yung culmination ng 151 is parang lalabas, pupunta sa isang parang camp na magti-team building exercises para lang, sige nga, tingnan natin kung kayo ang leader ng group na to, ito yung problem, how would you handle it, how would you manage your classmates, di ba? Ay, naalala ko yung Pwede. Yung case. yung ganyan. Naalala ko yan, may ginawa rin kami before na tawag dito na team building. Ang concept lang niya is how to properly communicate. Tatlong araw, puro ganun lang. Communication Communication talaga. lang. Pero ang hirap niya. Ang hirap niya in the sense during the team building, theoretically magagawa ko. Oo. Magagawa mo siya. Pero pag in-apply mo siya in real world, paglabas siya ng team building, parang, wow. Wala na. Pero yun, pero it takes, kailangan mo simula somewhere. And I think Kasi magkaroon lang ng awareness. So, Ikaw, Dre. Siguro po yung sa best, medyo, sorry, bias na akong bias. Pero sa S-list talaga ako na-feel. Kasi ito nga yung ginagamit kong, kasi to be honest, sinasabi ko naman din sa mga students ko na parang hindi ko pa masyadong mag-grasp yung konsepto ng learning organization. Kasi luma na siya, pero as far as I'm concerned, bagong concept parang kasi siya. Kasi parang pinagsama-sama siya ng mga lumang ano eh. Yun pa rin naman eh, di ba? Parang Yung core niya. siya, pero siguro, parang lagi kong ginagamit sa LIS na it's the closest thing that I can use as an example of a learning organization. Kasi nga, hindi ko ramdam yung hierarchy dahil siguro ang liit natin, so parang wala pa naman tayong mga program head, department head, or ano. So parang, so parang close lahat na parang sa LIS ko lang talaga na-feel yung cliché siya o cliché, pero ang dami kasing employee, ang dami kasing organizations na nagsasabi na we are not your co-workers, this is a family. Pero parang, we're a family daw. Pero dito mo naramdaman. Pero dito lang talaga yung parang, yung dean, yung mga dean na pagdaanan, syempre nakatatlong dean na ako, Ma'am Kate, Ma'am Dean LG, tsaka Cyprus. So, hindi siya yung tipong dean, tapos parang, oh no, ano lang ako, LA lang ako. Parang, madalaan mo lang sa labas, magkwentuhan, mag-share ng mga expertise. So parang siya talagang ginagamit ko yung example ng learning organization na may communication talaga. Na siguro, yun nga, hindi ko pa masyadong grasp fully yung mga concepts natin sa management in terms of application. Pero parang dito ko nakikita yung mga best application niya. Nice naman. Uy, that's a good, example. In fairness, excited din ako dun sa pagiging dean ni Ma'am Rhea. Kasi,
I can identify the brand of leadership, of management, yung mga previous dean. Parang si Ma'am Kate, ito yung brand niya. So I can't wait to see kung ano yung brand niya. Kasi parang inassume ko na kagad parang kasi nung 151 namin parang 151 pa lang to sorry to lang sa subject pero may classroom pa lang to pero everyone in my class agreed na parang Ma'am Rhea was our mother. Very Wow, mother kasi siya. Mother figure kasi talaga yung Mother talaga. yung pagmamanage niya. So parang nung sa org, nung naging advisor, gano'n. So parang nung nag-dean siya, parang hinihintay kung ano yung magiging kalalabasan pag in-apply naman siya sa mas malaki pang... Surprise! Pero kasi pwede din magkaroon na reality si Ma'am Rhea na yung motherly approach nga ba yung best way Yun na nga to execute this position. Baka hindi pala siya kayang i-apply sa ganito kalaki. Saka kung makikita natin, si Ma'am Rhea kasi is part ng management. Oh, ako pala yung topic. Tapos titignan natin, almost all concepts is, syempre alam ni Ma'am Rhea. So, one way or another, darating yung time na baka kailangan niyang lisanin yung talagang proper, yung kanya nakikita na way ng leadership. And kailangan niya mag-evolve to fit yung SLS. Kasi gano'n naman kadalasan ng mga team, di ba? Madalas, mas kinoconsider nila yung constituent rather than their own personality. And gano'n din, pag nagtatrabaho tayo, mas madalas na we take into consideration ano ba yung organizational culture, ano ba yung or paano ba nangyayari mga bagay-bagay sa isang institusyon na to. And magpipit ba yung leadership style ko dito? May masabi ako di maganda. Yung leadership style ko dito or Paano ko sa'yo or pwede namang i-edit na. Ay. Or kailangan ko mag-evolve and be part of the organization itself or baka kailangan ko maging isang matala sa malayo nakatingin nag-uutos. Yung mga ganong tipo. Pero yun, siguro I think that's a privilege of Ma'am Rhea ngayon kasi meron siyang in a way time to evaluate Topic pala hanggang January. Ang namin case study. Pero ako, parang nalala ko kasi, tinanong ako dyan ng search committee. Sabi nila, it seems like, based on the comments of your stakeholders, your style is what SLIS needs now. Parang ganon. So do you want to parang institutionalize that style of leadership? Oo, parang i-formalize, ganyan. Sabi ko, hindi ako nag-agree. Kasi, sabi ko, bawat magiging dean, may iba't ibang style yan ng pagpapatakbo. So, and we want to honor parang yung uniqueness and difference ng taong yun. So, it just so happens siguro na ako ay ganito. So, yun. So, in short, sabi ko, walang formality or anything. So, dapat ready yung SLIS kung ano man yung magiging style ng leadership, kung sino man yung magiging dean. Sabi ko lang naman, mother, hindi naman din. Helicopter! Hindi po sinabi anong klase mom. Grabe. Basta may mom. Yeah. And so, dahil coffee break tayo, siguro gawin natin fine. Ano pa naman na yung mga choice of drinks ninyo? So, Oo, iba naman na yung... natin ngayon, no? Tapos siguro ano na lang, magpaka-drama tayo ng slide. Kung meron kang mga kasama sa coffee date, syempre ng jowa or asawa, parang given naman na yun. Bawal mag-tennis po, sorry sa mga partner. kung meron, sino ang gusto mong makasama, makakwentuhan over coffee? Mag-iisip ako, Ako, una na ako. Ikaw na ha. Si Ma'am Vico. Which reminds me, ako na sasagot. Yung mentor ko talaga, si Dean Josephine Season. Well, isa pa rin si Ma'am Padaron, di ba? Pero nakakasama natin ka. Pero si Dean Season talaga. Josephine Season. Ako siguro si Ma'am Lourdes David. Ha? Ibigay namin kayo ulit. Para Stay lang. May mga chairs pa po dito. Marami pa po. I think there's something with her management style na I think makaka-relate karamihan ng librarians. And at the same time, marami tayong mapupulot on how... The experience mo. Yes, the experience ko siya. Yung nag-start ako po siya yung head ng library that time. And iba rin yung
talaga may uniqueness on their own leadership style. Agree. Ikaw din. Ako yung nagtanong, wala akong naisip. Basic ko. Pwede rin. Ano po yan eh? Dapat yan na. Actually, yun po yung una ko naisip. Pero Oo. But why not? Parang sarap niya talagang kausapin. Hindi, tsaka gusto ko po yung parang I have this running joke on myself po kasi laking Catholic talaga ako. So, nag-umpisa talaga ako na super hardcore Catholic. Pero I have to admit na parang in the long run, parang medyo malabnaw na siguro. Hindi naman atheist, agnostic siguro parang gano'n. Pero parang bukang bibig ko kasi na feeling ko may humor si God. So, like, parang kapag parang pag may naiinis sa akin na, like, hindi na ako nagsisimba, parang hindi naman siguro awain ni Jesus. Parang sasabihin pa niya ako, okay lang yan, basically, laro tayo. Parang may concept. Oo, sorry po sa mga, But that's okay, that's fine. Bigla magiging persona ng Ikaw naka-etos na yung mukha mo din. Hindi, pero siguro po, parang, bigla mo na-realize na parang yung choice, yung isang naisip ko is, pwede namang gawin. Sadyang sobrang nag-listen lang din siguro na hindi magawa. Pero siguro gusto kong balikan ulit yung una kong naging boss na nag-umpisa ako magtrabaho. Kasi I have always this thought na parang siguro yun yung best experience ko. Pero as a employee, parang laki din na naging factor niya sa akin yung pag-start ng career ko. Pero may part pa rin sa akin lagi na parang baka naman kasi fallacy lang yun. Kasi yung first job ko eh. So doon ko i-compare lahat. And friends pa rin naman kami sa Facebook, minsan nag-interact pa rin naman, pero nakita ko rin na nagbago na rin kasi yung management style niya, nagbago na yung personality niya. Like dati sobrang, at least stereotypically sa mga posts, dati sobrang chill, sobrang kalog din niya. Tapos ngayon is parang mas formal-formalan na rin siya. Parang, BDS na. The joke. thankfully hindi. Pero yun nga, parang siguro, I just need to catch up din ulit na parang hindi ko man siya naging official mentor per se. Pero anong nagbago? Parang gano'n. Alam mo, nabanggit mo yan. Kasi nga, parang ako, andyan si Dean Season dito sa ating coffee table book. Na parang gusto ko sabihin sa kanya, ma'am, I'm finally here. Yun nga po yung mga... Kasi, oo, siya yung 1999 pa lang, college student ako, nagtatanong na siya, turo ka na dito, ganyan-ganyan. And actually, guys, nag-apply na ako nandito, tapos hindi ko na tinuloy. Parang, andyan konti na lang, andyan na yung appointment ko. Tapos, pero lumapit ako sa kanya, sabi ko, ma'am, hindi ko pasensya ka na, ma'am. Sabi ko gano'n, gusto ko munang ma-experience mag-librarian. Sabi niya, sige, I feel you. She used to work at Sierra. At that time, parang sister company ng Inotech yun. So, alam niya, you're in good organization. Sabi niya, sige, go ahead. Sabi niya gano'n. So, ma'am, I'm here right now. Wherever you are, please guide me. I pray for your intercession. Please guide me, ma'am. I'm here right now. Ganyan. Eh, Matahimik na. edit out. Ayun, so thank you sa pagsama sa aming munting kwentuhan, literal. Sir Igor Mamay, sorry po, ninakaw mo na yung Power setup. Sir PJ. Kasi first time natin ginawa. No, first time. Hindi naman po siya faculty room. Welcome to Dean's office. Ayun, so pero yeah, thank you. Maraming salamat sa mga ka-coffee break natin. Thank you sa mga nanonood ngayon. So we have to have you all again sa mga susunod pa nating episode. Episode 1 pa lang to ng season 3 and we're going back to basics kaya we want to know more about our host then. So moving on, we're gonna know more about sa mga hosts muna natin, kung ano yung mga thoughts nila, experiences nila. But we're also moving forward to, of course, yung sa management topics and everything. And we also want to know kung ano sa tingin ninyo, how are we doing? Ano pa ba yung mga gusto ninyo pag-usapan natin? Na nanonood, nagamit nyo ba yung mga natutunan nyo dito? So, we have here this link. So, please, ang weird pala ng ganun. Hindi tayo Link naka-zoom. down below. Yeah. So, basta, popost ko namin yung link. Please let us know what you think about us. Visit niyo po yung link, i-flash namin sa screen and also sa ating description. So, again, salamat to all of our viewers and listeners. Don't forget to hit the like and subscribe button. Join Coffee Break again next month as we discuss another important management topic and issue here in Coffee Break. What?